ka ng 10 p.m., gigising ka ng 6 a.m. Kumpleto ang 8 oras. Pero bakit parang pagod ka pa rin? Bakit parang gusto mo pang bumalik sa kama? At bakit sa kalagitnaan ng araw, parang bumabagsak ang energy mo? Kung ganitong nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit lagi kang inaantok kahit sapat naman ang tulog. At ano ang mga posibleng dahilan na hindi mo napapansin. Stay with me! Una, hindi lang hours ang importante. Quality ang susi. Unang-una, gusto kong linawin. Hindi lahat ng 8 hours ay pareho. Pwede kang matulog ng 8 oras. Pero kung hindi deep sleep ang nakuha mo, hindi ka talaga mare-recharge. Ang katawan natin ay may sleep cycles. Light sleep, deep sleep, at REM sleep. Kung madalas kang nagigising sa gabi, maingay ang paligid, o naka-phone ka hanggang bago matulog, mababawasan ang quality ng tulog mo. Pangalawa, sleep apnea. Hindi mo alam, hindi ka humihinga ng maayos. Isa sa pinaka-underrated na dahilan ng daytime sleepiness ay sleep apnea. Ito ay kondisyon kung saan pansamantalang humihinto ang paghinga mo habang natutulog. Kaya kahit 8 oras sa kama, putol-putol ang oxygen supply sa katawan mo. Signs ng sleep apnea: malakas maghilik, biglang nagigising na parang hingal, masakit ang ulo sa umaga, inaantok buong araw. Kung may ganito kang sintomas, kailangang itong ipa-check up. Pangatlo, iron deficiency o anemia. Kung kulang ka sa iron, kulang ang oxygen na dinadala sa brain. Kaya kahit sapat ang tulog mo, parang laging pagod ang pakiramdam. Kasama sa sintomas, panghihina, maputla, mabilis hingalin, cold hands and feet, madaling mapagod. Isang simpleng blood test lang ang makakapagpasabi nito. Number 4, vitamin D deficiency. Maraming Pilipino ang kulang sa vitamin D, lalo na kung laging nasa loob ng bahay. Ang vitamin D ay may role sa energy regulation at mood. Kapag mababa ito, maaari kang makaramdam ng pagkaantok, low mood, muscle weakness, brain fog. Minsan, kailangan mo lang talaga ng araw. Panglima, sugar fluctuations. Kung mahilig ka sa matatamis o high-carb meals, maaari kang makaranas ng sugar crush. Kapag mataas ang blood sugar, tataas ang energy mo. Pero kapag bumagsak ito bigla ka ring aantukin. Kaya may mga tao na after lunch, parang gusto nang matulog agad. Hindi ka tamad, nagka-crush ka lang. Pang-anim, chronic stress. Minsan ang pagkaantok ay hindi dahil sa kulang sa tulog, kundi dahil sa mental exhaustion. Kapag laging stress, mataas ang cortisol mo. Kapag mataas ito ng matagal, napapagod ang adrenal system. At ang resulta, pakiramdam mo drained ka at
kahit wala ka namang ginagawa. Pang-7, thyroid problems. Kung ang pagkaantok mo ay may kasamang weight gain, hair thinning, cold intolerance, constipation, slow heart rate, maaring may hypothyroidism ka. Ang thyroid hormone ay responsable sa metabolism at energy production. Kapag mababa ito, mabagal ang buong sistema mo. Pang-8, depression or emotional fatigue. Ito ang mahirap pag-usapan, pero importante. Kapag emotionally overwhelmed ka, kahit wala kang ginagawa, pagod ka. Kapag may mild depression, isa sa pinaka-common symptom ay constant sleepiness. Hindi ito katamaran. Ito ay pagod ng isip. 9. Kailan dapat magpa-check up? Magpatingin kung ang pagkaantok ay tumatagal ng higit sa 2 hanggang 3 linggo. May kasamang weight loss o weight gain. May palpitations. May shortness of breath. May frequent headaches. Nakakaapekto na sa trabaho o daily life. Huwag mong hulaan ang kalusugan mo. Pang-10, ano ang pwede mong gawin? Simulan mo dito. Ayusin ang sleep routine. Iwas phone 1 hour before bed. Uminom ng sapat na tubig. Kumain ng balanced meals. Magpa-araw ng 15 to 20 minutes. Magpa-blood test kung kinakailangan. I-manage ang stress. Mag-exercise kahit 20 minutes a day. Minsan small changes lang ang kailangan. Mga ka-health, kung lagi kang inaantok, hindi ibig sabihing tamad ka. Baka may kulang lang sa katawan mo. Baka may kailangan lang ayusin. Makinig ka sa katawan mo. Kung nakaka-relate ka sa video na ito, i-comment mo ang word na gising para alam kong nakaabot ka hanggang dulo. Don't forget to like, subscribe, at i-share ito sa taong laging inaantok. See you next time, mga ka-health. Bye!